pupunta kami sa Matsumoto para manood ng festival o Matsuri. At syempre, titikman na rin natin yung mga iba't ibang klase ng mga street foods na binibenta nila. Tapos namin sunduin si Kenshin sa school niya, ay dumiretso na po kami papunta ng Matsumoto. Ayos din po ako ng konti dahil igagala nga tayo ni Uncle Nyong hapon. Medyo may kalayuan din po tong lugar na to dun sa amin. Siguro mga nasa 20 to 30 minutes po yung biyahe papunta dito. Minsan nga lang din kaming gumala dito sa Matsumoto kapag naisipan ng asawa ko. Pagkatapos ng ilang minutong biyahe, ay nakarating na kami dito sa Matsumoto. Nag-parking na nga rin muna kami ng sasakyan bago kami magpunta doon sa bus station mga auntie. Tapos lakad lang po ng konti at nandito na nga po kami sa station. Balak nga po ng asawa ko ay sasakay kami ng bus. Meron po kasi siyang free na ticket galing po sa company niya, kaya ito po yung gagamitin namin. Nakatuwa nga po dahil first time lang po ng auntie niya na sumakay ng bus. Yes po mga auntie, sa 5 taon ko po dito sa Japan ay first time ko lang po sumakay ng bus. Kapag umaalis kami o gumagala ay lagi po kasi kaming gumagamit ng sasakyan. Kaya never ko pang na-experience yung sumakay ng bus dito sa Japan mga auntie. Tapos dun sa amin, wala din pong malapit na bus station. Pero soon, kapag tumagal-tagal na ako dito sa Japan, siguradong matututo na ako niyan mga auntie. Pero ngayon syempre, kahapon muna ako sasakay. Napakabilis nga lang din dahil nakarating na po kami kaagad dito sa paggaganapan ng Umatsuri. Sobrang bilis nga po dahil wala pa atang 5 minutes yung biniyahin namin. In-experience lang po ni hapon sa amin ni Kenshin kung paano sumakay ng bus. Saktong-sakto nga po pagdating namin dito ay magsisimula na sila. Bago ang lahat mga auntie, eto nga po palang video na to ay nung October 2, 2024. Dito sa Japan ay meron po silang ginaganap na festival taon-taon. Ito po yung tinatawag nilang Matsuri. Tapos meron din sila dito mga binibenta mga iba't ibang klase ng mga street foods. Bago tayo bumili ng mga pagkain, ay pupunta muna po kami dito sa Jinja para magdasal. Kanina nga po pala pagkatapos pong magdasal ni hapon, ay ako naman po yung nagdasal. Kahit iba po yung relihiyon ko, ay nagdadasal din po ako sa shrine nila. Pagkatapos namin magdasal, ay naglakad-lakad na kami at tumingin-tingin ng mga street foods. Kung sa Pinas ay meron din mga binibentang street food sa kanto-kanto kapag piyesta. Dito sa Japan ay meron din po sila mga binibenta mga auntie. Kaya nga nitong nakatuhog-tuhog na to. Bumili po kami ng isang stick at dila nga daw po ito ng baka. Ang isang stick po ay nagkakahalaga ng nasa 700 yen o kung sa peso ay nasa 270 pesos. Medyo may kamahalan po yung mga binibenta nila dito pero masarap naman. Hati-hati nga po kaming 3 dito sa binili ni hapon. Oishii. Nanda kore Kenshin-kun. Pagkatapos naming maubos yung kinain namin, ay gusto nga rin daw pong bumili ni Kenshin ng cotton candy. Yung isang supot po ng cotton candy ay nagkakahalaga po ng nasa 500 yen o kung sa peso ay nasa 190 pesos. Habang nanonood po kami ng Umatsuri, ay dito po kami nakatambay sa may tulay. Habang nakaupo naman itong si Kenshin, ay kinukuha na naman siya ng picture ng papa niya. Pagkatapos ulit naming manood ng Umatsuri, ay nagpunta ulit kami dito sa mga street foods. Uncle yung hapon kasi mga auntie ay nagugutom ulit. Ay, arigatou gozaimasu. Bumili si hapon ng isang sausage na nagkakahalaga po ng nasa 600 yen. Kung i-convert po natin ito sa peso ay nasa 230 pesos. Pagkatapos namin bumili ng hotdog ay bumili naman po kami dito ng saging. Gusto kasi ito ni Kenshin dahil pinalutan ito ng chocolate na merong mga sprinkles. Ang isang piraso ay nagkakahalaga po ng 400 yen o kung sa peso ay nasa 153 pesos. Pagkatapos namin bumili ng pagkain ay napunta ulit kami dito sa may tulay. Pinapanood nga namin yung mga nag-aayos ng hanabi o fireworks. Mamayang alas
8, ay sisindihan nga po nila yung mga yan. Hindi na po namin mapapanood yung Hanabi dahil uuwi na po kami mga auntie. Saglit lang po kami sa Matsumoto at hindi na po namin mapapanood yung mga ibang kaganapan. Dahil kinabukasan po kasi nito mga auntie ay kailangan po namin gumising ng maaga. Fast forward na nga po mga auntie, pagkatapos po ng ilang minutong biyahe ay nandito na po kami sa Toyoshina. Bago kami umuwi ng bahay ay dumaan muna kami dito sa Nitori. Sayang no, dahil hindi natin napanood ng buo yung buong kaganapan doon sa festival. Next time na lang ulit tayo pupunta sana yung medyo matagal-tagal na. Dumaan nga pala kami dito sa Nitori dahil meron pong titignan si uncle yung hapon. Hanggang tingin lang muna kami ngayon mga auntie dahil wala pa kaming pambili ng mga bagong gamit. Dahil medyo may kalumaan na po yung mga ibang gamit namin sa bahay, kaya nagbabalak pong bumili si uncle yung hapon. And fast forward na nga po mga auntie, pagkatapos po namin sa Nitori, ay umuwi na rin po kami kaagad ng bahay. Agad na nga rin ako nagluto at nagpainit ang uulamin namin. Hindi na kami kumain sa labas at dito lang po kami kakain sa bahay. So yan lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and... Maraming salamat po! Bye-bye! Love you! Dadang-dangan, sabi po!